It's when I finish this little bit, that will be it Sabi for nila, me. ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa antas ng pamumuhay. Pero ang totoo, marami pa rin sa atin ang hindi makahanap ng tunay na pag-ibig dahil sa pagkakaiba-iba ng kakayuan natin sa lipunan. That will be 3 hours. Magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng listeners ng programa niyo. Ako nga pala si Zomer, 22 years old, isang simpleng tao. Ipinanganak at lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Kabilang kami sa tinatawag na lower class, yung mga isang kahin, isang tuka. Itinatawid lang namin ang araw-araw na pamumuhay, walang ipon, It helps. walang ari-arian. Pero kahit na ganoon, meron pa rin akong pangarap. At yun ay ang maiahon sa hirap ang pamilya ko. Kaya naman, pinagbuti ko ang pag-aaral ko. Hindi na bago sa akin ang kwento ng mga taong hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Nakalaunan ay hindi rin nakahanap ng magandang trabaho. Ayokong mangyari sa akin yon. Kaya naman, habang nagsisikap ng mga magulang ko para pag-aralin ako, ay wala akong sinayang na pagkakataon. Naging responsableng estudyante ako. Ang totoo nga niyan, naging leader ako sa isang org sa school namin. At dito ko na sisimulan ang kwento ko. That's all for today, Cass. I'll see you next meeting. Bye! Ingat kayo, ha? Hi sir, Oh, Jomer. May kailangan ka ba? magpapasign lang ako ng permit sir. Para po sa outreach program natin bukas. Oo nga pala. Bukas na nga pala to, no? Kamusta naman yung preparation mo so far? Familiar ka naman dun sa place, di ba? Opo sir, madalas po ako pumunta dun dati. Okay. Good. I'll see you tomorrow then. Yes sir, see you po. Kuya, dyan na lang sa tabi. Ito po bayad. Jomer! Tol! Uy, aga mo ah. Hindi, kakarating ko lang din. Yung iba nating kasama, nandito na ba? Oo. Tara, puntahan na natin. Hi guys. Tol, Hi, Jomer. Hi? Ay, oo nga pala, Jomer. May bago tayong volunteer, si Desiree. Desiree, si Jomer nga pala, president ng outreach org natin. Hi Desiree. Hello. Welcome sa org. Thanks. By the way guys, kamusta? Mukhang maraming beneficiaries na pumunta ngayon ah. Kaya ba nating accommodate sila lahat? Palagay ko naman oo. Baka kapusin nga lang tayo sa paper plates. Pero may fund naman tayo pambili ano? Oo, meron naman. Good. Desiree, Yes? okay lang ba na makisuyo sa'yo? Sure. Pwede ka bang mautusan na bumili ng extra paper plates para lang may reserba tayo? What? Ako? Bibili ng paper plates? Oo. Malapit lang naman yung convenience store dito eh. Okay lang ba? Fine. Teka, wait. Lyra, pwedeng pabawas muna kami sa fund pambili ng paper plates. Sure. Teka, kunin ko lang yung wallet ko. No need. Ako nang bahala. May pera ako. You sure? Yes, gotta go. Balik na ako agad. Woo! Daming tao. Grabe, di ko in-expect to ah. Oo nga eh. Buti na lang talaga mas marami ng volunteer ngayon kaysa last year. Jomer! Kulang na yata yung supply dun sa kabilang table. Okay. Wait lang. Emil, pwede ka ba magdala ng supply doon kila Lyra? sige. Desiree, Yes? pakicheck naman kung kamusta yung pila sa admission oh. Okay, anong kailangan tingnan dun? Baka lang kailangan ng substitute, baka may nasi-CR or nauuhaw sa mga usher, pakipalitan muna. What? Mag-usher ako? Yes, please. Pero, Desiree, wala na tayong time para mag-complain. Makikisuyo na lang, please. fine. Ay,
Sa wakas, natapos din ang event. Salamat sa inyo guys ha. Wala yun. Anytime, tol. No problem. Wait lang ha, magko-compute lang ako ng mga expenses natin today. Punta lang ako saglit sa van. Ay wait, sama na ako. Kukunin ko na yung mga garbage bag para makapaglinis na rin dito. Sige, sige. Ako, tol. Kailangan ko nang mauna. Sorry, kailangan ako sa bahay. Uy, sige, ingat ha. Salamat, tol. Kita-kits na lang sa school. Dami lilinisin ah. Desiree, wala ka naman gagawin na ano? Wala na. Kunin mo yung walis at dustpan. Umpisaan mo ng walisin tumakalat para kakakuti na lang ni Emil pagbalik. I'm sorry, what? Sabi ko, umpisaan mo ng walisin yung mga kalat. I know, pero hindi ka ba marunong magsabi ng please? Okay. Please? Okay, from the start. Ano? Say it again from the start with please. Desiree, pareho lang tayong volunteer dito. No, hindi tayo para yung volunteer lang dito. Kaya you better know kung sinong inuutusan mo. Teka. Sorry ah. Sorry kung hindi kita kilala. First time mo palang mag-volunteer, di ba? Oh, Bakit hindi ikaw magpakilala sa akin? yabang ah. Kung ayaw mo, di wag. Isa lang naman ang family ko sa mga donor para sa outreach na to. Okay, so? Anong so? Hindi mo na gets? Donor ang family ko dito. Donor. Nag-donate ng fund. Oo, alam ko ibig sabihin ng donor. Yun naman pala eh. Pero hindi ibig sabihin nun, exempted ka na sa mga gawain. Lalo kung isa ka sa mga volunteer. Yabang-yabang mo, parents mo naman ang nag-donate, hindi naman ikaw. Ano ka mo? Siguro spoiled brat ka, no? At pinapunta ka dito ng parents mo para turuan ka ng leksyon, kaya tama lang sa'yo matuto magtrabaho. Wow! Ang talino mo naman po. Ang galing mo naman para malaman ang kwento ng pamilya ko. Desiree, wala akong pakialam kung donor ang family mo or what. Dahil nandito ka bilang volunteer, dapat lang na tumulong ka. No way! I had enough. Kanina ka pa utos ng utos sa akin, makakarating sa parents ko ang lahat ng kayabangan mo. Di magsumbong ka. Sumbongera ka pala eh. Whatever. Makaalis nga dito? Excuse me? I am ending looking for someone to raid into. Welcome back. Dito ko na nga ipapakilala sa inyo si Desiree, ang babaeng tumago ng patbo ng buhay ko. Dati-dati, maayos ako nakikipag-participate sa mga outreach programs ng school. Pero nung dumating si Desiree, naggulo ang payapa kong mundo. Magkaiba kasi kaming dalawa. Chico at Bea, actually, complete opposite kami. Ako, galing sa mahirap na pamilya. At si Desiree naman, lumaki ng inihahain sa kanya ang lahat ng gusto at pangangailangan niya. Hindi niya nararanasan ang manghiram ng mga susuotin sa school, ang manghingi ng papel sa katabi o gumawa ng promissory note tuwing paparating na ang exam. Samantalang ako, nakapasok lang sa university dahil sa scholarship. Kung titignan ang agwat ng pamumuhay namin, malabong-malabo na magkalapit kaming dalawa. Pero, doon ako nagkamali dahil nga naging active si Desiree sa pagsali sa outreach org ng school, kaya naging madalas ang pagkikita namin. Hindi kami naging magkasundo nung una kasi nga ako ang tumatayong leader ng school at si Desiree naman hindi sanay ng nauutusan o pinapangunahan. Pero, kalaunan ay unti-unti ring kumaan ang loob namin sa isa't isa. Pareho kasi kami ng mga hilig sa buhay. Pareho naming gusto na makatulong sa mga taong nangangailangan sa abot ng makakaya namin. At habang dumadalas ang pagkikita at pag-uusap namin, mas lalo lang napapalapit ang loob namin sa isa't isa. Bad trip. May aabutan pa kaya ako? Tawagan nga si Ronel. But the streams are good. Tol,
have Tol, to stop it. nakakila Desiree pa kayo? Oo, saan ka na ba? Naharang ng classmate eh. Late na nakasibat. O sige, bilisan mo para maabutan mo pa kami. Okay. Update na lang. Sige. Happy birthday! Thank you! Sayang hindi mo naabutan yung ibang friends natin. Ang tagal mo kasi eh. Oo nga eh. Naharang kasi ako ng mga thesis mate ko eh. Okay lang yon. Ang important naman, nakapunta ka. Tara sa loob. Okay lang? Hindi ba nandyan parents mo? Oo, pero mabait naman yung mga yun. Huwag kang mag-alala. Sige. I appreciate you being here too. Ma, Pa, si Jomer po. Oy, hi! Ikaw pala si Jomer. Nice to finally meet you. Kilala niyo po ako? Oo naman. Madalas kang maikwento sa amin ni Desiree eh. Talaga po. Hoy, baka lumaki yung ulo mo ha. Natural lang na maikwento kita sa kanila. Lahat naman nakakasama ko sa outreach, kinukwento ko eh. O siya, umupo ka na, Jomer. Sabay-sabay na tayong kumain. Sige po. Okay. Oh, okay. She's ending it. That. So, Jomer, ano nga ulit ang course mo? Computer science po. No. Nice. Paano ka napasok sa outreach org ng school? Bali, minsan po kasi nagko-conduct sila ng outreach sa lugar namin. Tapos nagulat ako na nakita ko yung prof namin doon, si Sir Francis. Kaya nagtanong po ako kung paano sumali sa org. I see. Nice. Gaano ka nakatagal sa org? Yeah. Second year po, so 3 years na. Kung tama ang pagkakatanda ko sa kwento ni Desiree, Also wanted to ikaw ang president ng org ngayon, tama? the makers Apo. and craft. So, paano mo nababalanse ang paghawak sa org at sa ACADS mo? Hindi ko rin po alam eh. Pero siguro time management lang po. Ikaw ba may girlfriend na? Naku, wala pa po. Wala pa po akong time para dyan. Tama lang naman yan. Unahin muna ang pag-aaral before anything else. Oo nga po eh. Pero kung gusto mong manligaw dito kay Desiree, sabihin mo agad ha. Wala namang kaso sa amin yan. Pa! Oh, bakit? Yeah, this first. Kesa naman magpaligaw ka sa iba. Dito ka na kay Jomer, nag-aaral ng mabuti, responsable, at tumutulong pa sa mga outreach program. Pa naman eh. Wala naman ako balak magpaligaw. Alam ko naman yun. Ang sa akin lang, kung magpapaligaw ka na rin lang, if ever lang ha, dito ka na kay Jomer. Ikaw ba, Jomer? Hindi ka ba nagagandahan sa anak ko? Nagaganda naman po. Oh, yun naman pala eh. Ba't di mo paligawan? Masama po ugali niyan eh. Wow ha! Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Jomer. Joke lang. Focus po ako sa studies ko ngayon. Pero gusto mo. Po? Gusto mo ang anak ko. Huy, tama na nga yan. Baka hindi na komportable si Jomer. Hayaan mo na lang muna siyang kumain. Sige. Pero, Jomer, Yes po. kapag nakita mong may bad influence na umaaligid dito kay Desiree, sabihin mo agad sa amin, ha? Sige po. Hay nako, ilang beses naming sinasabi dyan kay Desiree na galingan ng pagpili sa mga magiging kaibigan. So far, maayos naman ang pinapakilala niya sa amin. Pero kung sakali lang na may ibang nakakalusot, sumbong mo agad sa amin, okay? Sila mama at papa talaga? Binibigyan pa ng assignment yung tao? Sige po, makakaasa po kayo. Susumbong ko po si Desiree pag may ginawang mali. Isa ka pa eh. O sige na, tama na yan. Kumain na nga kayo dyan, Jomer. Enjoy the food. Regular theme. Medyo nagulat ako noong nakilala ko ang pamilya ni Desiree. Oo, mayaman sila, may magandang buhay, magandang bahay at maraming sasakyan. Pero hindi ko inakalang ganoon kasimple ang mga magulang niya. Hindi sila yung tipong nagsusuot ng magagarang damit. Wala silang makikintab na alahas at higit sa lahat,
Magiliw silang tumatanggap ng bisita kahit na hindi kapareho ng antas ng pamumuhay. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na isang pamilya nila sa donors ng outreach ward namin. At kung bakit sumali si Desiree sa amin bilang volunteer. Sanay siyang nakikisalamuha sa mga kagaya kong mahirap kahit na lumaki siyang may maayos at saganang pamumuhay. Dahil doon, mas lalo ko siyang na-appreciate. Mas lalong tumaas ang paghanga ko sa kanya. Mas lalo siyang gumanda sa paningin ko. Aaminin ko, sa ilang buwan na nakakasama ko si Desiree, hindi ko na naiwasan na magkagusto sa kanya. Hindi naman kasi talaga siya mahirap paggustuhan. Bukod sa natural na maganda na siya, magaling pa siyang makisama at hindi mo siya makikitaan ng yabang sa katawan. Hindi lang talaga naging maganda yung una naming pagkikita. Pero noong nakilala ko na siya ng mas malalim, doon na unti-unting nagbago ang tingin ko sa kanya. Hindi na siya mawala sa isip ko. Parang gusto kong palagi siyang nakikita at nakakausap. Gusto kong mas mapalapit sa kanya. Ilang buwan kong kinimkim yun hanggang sa nakaipon na nga ako ng lakas ng loob na magtapat sa kanya ng totoo kong nararamdaman. Look like I'm embroidering nothing. I should eat red first. Grabe ah. Kabadong-kabado ka tol ah. Oo nga eh. Iba na talaga pag in love no? Kahit lider-lideran ka sa school, tutubuan ka talaga ng daga sa dibdib eh. Sa palagay mo, hindi kaya magugulat si Desiree kung bigla akong aamin na may gusto ko sa kanya? Ewan ko. Pero feeling ko naman may idea na siya na gusto mo siya. Talaga? Feeling ko lang yun ah. Hindi pa ako sure doon. Pero mukha namang may gusto din sa'yo si Desiree. We, paano mo nasabi? Kasi di ba, palagi kayong magkasamang dalawa. Tapos madali mo siyang napapatawa. Samantalang dati ang sungit-sungit nun. Ay, Huwag kang mag-alala tol. Malaki pag-asa mo dun kay Desiree. okay. Ano, tara, punta na tayo sa building nila. Tara. Ayun na siya tol oh. Mag-isa lang. Lapitan mo na. Kinakabahan ako. Natural lang yan. Alam nga naman magpatalo ka sa kaba mo. Go na! Sige. Good luck tol! Galingan mo ha! No. Hi, Des. Desiree! Uy, Aman! Kanina ka pa? Hindi, sakto lang. Sorry natagalan. Tagal kasi matapos ng rehearsal eh. No, it's okay. So, paano? Let's go? Tara. Uy, Trumer? Nandiyan ka pala? Hi. May sadya ka ba dito sa building namin? Hindi. Wala naman. Libang sa paglalakad hanggang sa napadpad dito. Okay. Sino to? Ay, oo nga pala, Eman. This is Jomer, president ng Outreach Org. Jomer, this is Eman, paniligaw ko. Give me the she wouldn't straight up eat it. Manliligaw? May manliligaw ka na? Oo pare, may date nga kami ngayon eh. Bakit? Wala. Wala naman. Gano'n na kayo katagal nagliligawan? 2 weeks pa lang. Okay. So, paano tol? Una na kami Sige. Bye, Jomer. Kita-kits sa next meeting. Yes. Ingat kayo Enjoy. Thank you. Bye. Sige tol, una na kami. Sanay akong humaharap sa maraming tao. Kahit kailan, hindi ko pinagdudahan ang lakas ng loob ko. Ininalapan ko ang ano bang gustuhin ko sa buhay. Pero pagdating kay Desiree para bang umuurong ang lahat ng tapang ko. Kaya matagal-tagal kong pinag-isipan kung magtatapat ba ako sa kanya. Kaso nga lang, kung kailan buo na ang loob ko para umamin sa kanya, saka pa dumating ang isang malaking harang. Walang iba kundi si Eman.
Kagaya ni Desiree, galing din si Eman sa isang mayamang pamilya. May timbig at itsura na pwedeng ipagmalaki. At higit sa lahat, sikat sa school dahil sa talento niya sa pagsasayaw. Kaya naman maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. At masakit mang tanggapin, mukhang isa na doon si Desiree. Ang sakit, ang hirap tanggapin na yung taong nagugustuhan mo ay madaling maagaw ng iba sa iyo nang walang kahirap-hirap. Kung pinanganak lang sana akong kasing yaman at kasing guwapo ni Eman, siguro hindi na ako mahihirapan na umamin ng totoo kong nararamdaman kay Desiree. O siguro, baka mas madali ko siyang mapaibig bago pa man ako umamin sa kanya. Minsan, hindi ko tuloy maiwasang hilingin na sana naiba man lang ng kaunti yung tadhana ko. Sana naging mayaman na lang din ang mga magulang ko. Kung ganoon na naging kapalaran ko, malamang ay mapansin ako ni Desiree ng higit pa sa isang kaibigan. Sana hindi na ako nahihirapang mapaibig ang kaisa-isang babaeng nagugustuhan ko. Dahil sa pagpasok ni Eman sa eksena, iagad ko munang isinantabing ang pag-asang maging kami ni Desiree. Labo na kasing. Ano ang laban ko sa Eman na yon? Kumbaga sa gera, nasa kanya na lahat ng armas na kailangan para manalo sa laban. Samantalang ako, lakas ng loob na nga lang ang meron, mukhang unti-unti pang nawawala. Tinanggap ko ng maluwag sa puso na si Emma naman talaga ang nababagay kay Desiree dahil pareho sila ng katayuan sa buhay. Kinaubaya ko na lang si Desiree sa taong mas deserve niya. Ang totoo, marami ang nagsasabing bagay silang dalawa. Pero isang bagay tungkol kay Eman ang hindi alam ng marami. Natuklasan ko kasi na hindi irresponsableng estudyante si Eman. Mahilig siyang magbulakbol at umabsent sa klase. Laman din siya ng mga trouble sa labas ng school. Nalaman ko lang ang lahat ng yon sa kaibigan kong si Ronel. Gusto ko sanang kausapin si Desiree tungkol doon pero ayokong sa akin manggaling ang totoo. Ayokong lumabas na sinisiraan ko si Eman sa kanya dahil baka magmukha pa akong desperado kung gagawin ko yun. Pero ayokong maligaw ng landa si Desiree nang dahil sa Eman na yan. Kaya isang bagay ang naisipan kong gawin. Again, I would like to thank you guys for raising such a huge amount of money para sa ating fund. Congratulations! Thank you, sir! Next meeting, bigyan niyo ako ng report para sa magiging susunod na beneficiaries ng outreach natin. Okay? Yes, sir. Okay, I have to go. Ingat kayo sa pag-uwi. Ingat din, sir! Ingat, sir! So, paano guys? Una na rin kami Update na lang sa mga mapupuntahan yung donors. Ingat kayo na, Emil. Wait, Lyra. Bakit? Wala ba kayong balita kay Desiree? Ako, wala. Ikaw ba, Emil? Same course kayo eh. Wala din. Pero last month, madalas siya makita kasama si Eman. Yung dancer yata yun. Pero nitong mga nakaraan, madalas mag-isa lang siya eh. Ba't mo ba natanong? Kasi tatlong magkakasunod na meeting na siya hindi umaattend eh. Sus, ang sabihin mo, namimiss mo. Sira. May dapat ba kaming malaman sa inyong dalawa? Wala. Huwag niyong pansinin tong si Ronel. Yan mo, tol. Pag nakausap ko, babanggitin ko na hinahanap ko siya. Sige, salamat. Tol, mukhang wala naman talagang balak magpakita si Desiree. Huwag mo nang pilitin kung ayaw. Di ka sure dun. O bakit, ikaw ba? Sure ka na gusto niya? Kaya nga kakausapin, di ba? Alam mo, kung sakali nga na ayaw niya talaga sa org, magbumukha ka lang desperado. Shh! Ano ba? Huwag ka maingay. Ayan na siya oh. O edi sige, kausapin mo na. Good luck, uwi na ako. Mabuti pa nga. Because this after three conversations at once. Desiree. Dromer? Hi. Kinagawa mo dito? Kakamustahin lang sana kita.
I'm fine. Sige na, mauna na ako. Wait, Desiree. Yes. Magkikwit ka na ba sa org? 3 meetings na kasi yung hindi mo na-attendan eh. But I guess we can... Oo, mag-quit na ako. Pakisabi na lang din kay sir. Okay. I have to go. Not much really. Desiree, wait. Ano? Pwede ba kita makausap saglit? Hindi. Bye. Bakit naman? Jomer, just respect my personal space, okay? Ayaw kitang kausap. That's it. Huwag mo na tanungin kung bakit. Wala man lang explanation? Hindi kasi piolo kaya you don't deserve an explanation. Paano yung pinagsamahan natin? Wala na. Anong wala na? Wala na kasi sinira mo na. Ano? Sinira mo na ever since nagsumbong ka kay Papa. Akala mo hindi ko malalaman? Akala mo pwede kang magsumbong na ganun-ganun lang? Na hindi nakakarating sa akin na ikaw yung nagsumbong? Desiree, nagawa ko lang naman yun kasi tumupad lang ako sa usapan namin ng parents mo. I know! Pero dahil sa ginawa mo, pinaglayo kami ni Eman. Bakit ako sinisisi mo? Kung hindi ka lang sumbong, hindi sana malalaman nila Papa, di ba? Oh my God. Teka nga, ba't pa kasi ulol na ulol ka dun sa Emma na yan? Hindi naman good influence sa'yo yan eh. Oh, so, sino yung good influence? Ikaw? Wala akong sinabing ganyan. Akala mo kasi, ikaw lang yung okay, ikaw lang yung mabuti, ikaw lang yung good boy. Perfect ka ba? Ha? Perfect ka? May sinabi ako? Para sabihin ko sa'yo, di hamak na mas pogi naman sa'yo si Eman. Mas mahal naman kita. Ano? Wala. Alam mo, Jomer, okay ka sana eh. Mabait ka naman. Responsible. Bilang president ng org, magaling ka. Saludo nga ako sa'yo eh. Pero wag mo naman sana pakialaman yung personal na buhay ko. Hoy, sorry. Di ko naman intensyong sirain kayo ng Emma na yun. Ang sa akin lang, nagbitaw ako ng salita nun sa parents mo. Kaya dapat lang na tumupad ako. You could have told me first. O kaya, sana naman binigyan mo ako ng warning na magsusumbong ka kay Papa. Para nakapag-prepare man lang ako. Ay, sorry na nga eh. Ang dating tuloy sa akin para kang epal, pakialamero. Bakit? Close ba tayo? Hindi ba? Magkasama lang tayo sa org, Jomer. We're not even friends. Okay. Sorry. Masyado lang ako nag-assume. Now you know. I have to go. Tama ang narinig ninyo. Ako ang lumapit at nagsumbong sa parents ni Desiree ng tungkol na namamagitan sa kanila ni Eman at kung anong klaseng estudyante siya. Gaya ng inaasahan, hindi nila yun nagustuhan kaya pinaglayok nila sila Eman at Desiree. At yun naman ang dahilan kung bakit nagalit sa akin si Desiree. Ang ingit tuloy, ako pa rin ang kawawa. Hindi ko pa rin nagawang agawin ang atensyon ni Desiree mula sa Emma na yun. Parang lumala pa nga yata ang sitwasyon eh. Mas lalo lang lumayo ang loob niya sa akin. Mas lalo akong nawalan ng pag-asa na magtapat sa kanya at hingin ang matamis niyang oo. Mas lalo akong nahirapan. Samantalang si Eman, walang kahirap-hirap na inaangkin ng buong buo ang isip ni Desiree. Dito na ako nagsimulang magtanong. Ano ba ang meron sa Eman na yon? Bakit ang daming nahuhumaling sa kanya? Wala naman siyang ibang lamang sa atin bukod sa pagiging mayaman at talented. Oo, tama. Yun nga ang isa pang bagay na wala ako. Ang husay sa pagsasayaw. Palagay ko yun ang dahilan kung bakit ang daming nahuhumaling sa kanya sa school at sa social media. Maraming babae ang nagkakandara pa na mag-comment sa mga post niya. Naisip ko na sana ganun din ako. Sana madali kong nakukuha ang atensyon ng sinumang babaeng magustuhan ko. Sana kagaya ko si Eman. Hoy! Ay, puso ko. Ano ba? Ba't ka ba nangugulat? Ginagawa mo. Pa-practice sumayaw, di ba halata? Nax, dancer ka na ngayon. Inaaral ko nga kung paano eh. Hindi nga, tingin nga nung video mo. Wag na!
Mga asar ka lang eh. Dali na, para mabigyan kita ng constructive criticism. Wow! Ano ka? Judge sa PGT? Ano? Papanood mo ba o hindi? Oo na, ito na. Oh, tapos ngayon tatawa-tawa ka. Chong! Ang sagwa! Tignan mo tong sirang ulong to. Wala man lang moral support. Hindi nga kasi bagay sa'yo. Alam ko naman yun. Bakit ba kasi inaaral mo pa yan? Wala. Nagbabakasakali lang na matutunan ko rin. Oo nga. Pero bakit? Dati-rati naman hindi ka interesado sa mga ganyan Basta, salamat sa pagpaparealize sa akin na hindi talaga para sa akin to. Hindi talaga. Wow! Thank you, inulit mo pa. Ang ibig ko sabihin, tol, hindi ka talaga magaling sa mga ganyan. Pero alam mo kung saan ka magaling? Saan? Sa ACADS. At saka sa pagiging leader. Kahit na hindi ka talented sa mga sayaw-sayaw na yan, malakas naman yung karisma mo sa tao. Yun, doon ka magaling. Kaso hindi nakita ni Desiree. Ay, Tol, hindi mo naman kasalanan kung iba ang gusto niya. Hindi porket mas natipuhan niya yung Eman na yun na magaling sumayaw at maraming fans, pepersahin mo na rin yung sarili mo na maging kagaya niya. May sarili kang identity, unique. marunong ka rin pala magsalita ng may sense, no? Naman, ang totoo niyan, tol. Sa'yo ko lang naman natutunan yung mga ganyan eh. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Ba't biglang bumaba yung belief mo sa sarili mo? Na-inlove ka lang, nagbago ka na. Yeah, I will. Probably Oo nga, I'll no. be on for another 10 minutes. Salamat, tol, Salamat sa pagre-remind sa akin. Pero, matanong kita, tol Ano yun? Ikaw ba umamin ka na kay Desiree? Oo. Oo, may question mark? Yata. Hindi ka sure? Hindi. Ba't di ka sure? Ano yun, nagpahaging ka lang? Joke lang? O umamin ka tas bigla mong binawi? Biglaan kasi. Bigla ako napaamin. O tapos? Yun na yun. Biglang nalihis yung usapan. So wala kang follow-up statement? Walang reinforcement? Walang, I like you Desiree, pwede ba kitang ligawan? Walang ganun? Wala. Sus, kaya naman pala liyamado yung Eman sa'yo Bakit? Tignan mo ikaw, todo practice ka ng sayaw dyan para magpa-impress. Samantalang yung Eman na yun, walang ka-effort. Yun na nga yung nakakasama ng loob Kasi siya, umamin na siya. Straight to the point. Nilinaw yung intensyon kay Desiree. Nanliligaw na nga ikaw, wala. Puro kabuelo. Kumbaga sa karera, nasa ready ka pa lang. Si Eman, nasa go na. Paano kung umamin ako tapos ayaw niya pala sa akin, Paano mo nga malalaman na gusto ka niya kung di ka aamin? Di ka makasagot, di ba? Kasi nga, yun lang yung tanging paraan. Ay, sus. Kaya kung ako sa'yo, ibaba mo na yung cellphone mo. Tigilan mo na yung pagpaparami ng mga followers mo dahil wala sa social media ang totoong laban. Nasa puso ni Desiree. Ikaw, ang kapal-kapal ng mukha mo maging leader tapos bahagang buntot mo sa babae. Teka, bakit may biglang pag-atake? Meron talaga. Para matauhan ka. Malaki na yung agwat ng estado ng buhay niyo ni Desiree. Huwag mo na mas lalong palakihin pa dahil lang sa kaduwagan mo. Tama na muna yung kaka-outreach program na yan. Panahon na para ikaw naman ang mag-reach out. Natapuhan ako sa lahat ng sinabi sa akin ng kaibigan kong si Ronel. Ama nga naman siya. Masyado kong pinagdudahan ang sarili kong katangian. Mas nakita ko yung wala sa akin. Nakalimutan kong marami akong maipagmamalaki na wala ang iba. Masyado akong nakulong sa idea na kailangang maging kagaya ako ni Eman, to the point na nakalimutan ko lang maging ako. Kaya naman unti-unti ay binalikan ko ang mga bagay na nakakapagpasaya talaga sa akin. Yung mga bagay na nakakapagpalakas ng loob ko. Gaya ng pagsali sa mga outreach programs at pagiging aktibo sa klase. Ilang buwan din akong nag-focus sa sarili ko hanggang sa hindi ko na namamalayan na nanunumbalik na yung dating ako. Yung Zomer na
puno ng sigla at hindi ikinukumpara ang sarili sa iba. Sa wakas, buo na ulit ako. Yun nga lang, kung kailan nanumbalik ang kumpiyansa ko, saka naman ako nawala ng pagkakataon na muling harapin si Desiree. Nangyari kasi ang isang bagay na hindi inasahan o hindi napaghandaan ng kahit na sino man sa atin. Dumating ang COVID-19 at nagsarado ang mga eskwelahan. Ni hindi ko man lang naipakita kay Desiree yung naging pagbabago sa akin. Well, sa totoo lang, nawala na rin yun sa isip ko dahil wala na akong ibang inisip noon kundi ang sitwasyon ng pamilya namin. Hindi biro ang maging mahirap sa panahon ng pandemya. Araw-araw ako nag-aalala kung ano ang kahihinatnan ng pamilya namin. Hanggang sa tuluyan ko nang nakalimutan ang kagustuhan kong makausap si Desiree. Nawala na siya ng tuluyan sa isip ko. Ay, walang magawa. Boring. Teka, matawagan nga si Ronel. Oy, tol. Saan ka? Paalis kami ngayon, tol. May family outing kami. Yabang. Sana all may outing. Sama ka. May entrance fee, ah. Di, wag na. Wala rin akong extra ngayon eh. Bakit ka pala tumawag? Nababagot kasi ako dito sa bahay. O tapos? Yayain sana kita mag-video games. Kaso busy ka pala eh. Ay, oo. Negative ako ngayon, tol. Next time na lang. Sige, sige. Alam mo gawin mo? Punta ka lang sa park. Malay mo, may makasalubong kang chicks. Sira. Sige na. Bye. Mga ano. Sa park na nga lang ako tatambay. Presko pa hangin. Ay, nako. Buti na lang talaga dito ko naisipang pumunta. Makaka-relax. Uy, ice cream yun ah. Makabili nga. Kuya, Pabili mo pabili. ice cream. Desiree? Hi, ikaw pala yan. Ice cream? Yup, ikaw din? Oo ako na bahala. Libre na kita. Uy, first time yan ah. Seryoso ka ba? Siyempre. Okay, hindi na ako tatanggi. Touch move na yan. Oo naman. Ikaw lang ba mag-isa? Oo eh. Tara, upo muna tayo sa bench. Let's go. Alam mo, hindi ko ina-expect na makikita kita dito. Really? Bakit naman? Kasi akala mo hindi ako pumupunta sa mga ganito kasi social ako. Actually, oo. Ikaw lang naman talaga nag-iisip na social ako eh. Uy, hindi naman. Anong hindi? I mean, first time we met, sinabihan mo na ako, spoiled brat. Hindi pa kasi kita kilala noon. In short, judgmental ka. Ang arte mo kasi, ayaw mo magpautos. Ang bossy mo kasi. Di, sorry. Pero namiss kita. Same. Kamusta na pala kayo ni Eman? Ayun, naniligaw pa rin sa akin. He spoke to mom and dad. Pumayag naman sila. Hindi mo pa sinasagot? Hindi pa. May hinihintay kasi ako eh. Hinihintay? Ano? Basta. Pero if ever na may manligaw pa sa'yo, pwede pa ba? Tatanggapin mo pa ba? Depende. Depende sa... Depende kung buo ang loob niya. Kung desidido talaga siya. Alam mo, Jomer, hindi naman ako manhid. Alam ko may gusto ka sa akin. Ako na amin para sa'yo. Torpe mo eh. Uy, hindi ako torpe ah.
So, wala kang gusto sa akin? Meron. Ba't di ka pa nagko-confess? Nahihiya lang ako kasi baka isipin mo masyado akong ambisyoso. Kasi ayan ka. Tapos, ito lang ako. Di naman tayo pareho ng social status eh. Galing ka sa pamilya ng mga donor. Samantalang ako, volunteer lang. Pero, di ba minsan ang donor nagiging volunteer din para mawala yung gap? Alam mo, Jomer, hindi naman ako nagpapaligaw kay Eman dahil lang sa mayaman siya o gwapo eh. Nagpaligaw ako kasi naniligaw siya. Alam niya kung anong gusto niya. Buo ang loob niya. Hindi kagaya mo, walang bilib sa sarili. So, kung maliligaw ako sa'yo, payag ka ba? Oo naman. Basta, make sure, gusto mo talaga manligaw. Ayaw ko ng atras-abante sa panliligaw. Ayos. Sige, buo na ang loob ko. Mula ngayon? Ay, hindi muna. Oh, akala ko buo ng loob mo. Oo, buo na ang loob ko. Pero gusto kong magpaalam muna sa parents mo. Gusto kong sila muna ang makaalam na officially, liligawan na kita. Sure ka na ha? Winawarningan kita. Ngayon pa lang, mahigpit ang kompetisyon. I know, pero liyamado na ako eh. Boto sa akin parents mo eh. Wow! Talagang confident ka ha? Siyempre, baka Jomer to. Yabang? Ang halos 2 taon ang hinintay ko bago muling makita si Desiree. At nakita ko nga siya sa hindi inaasahang lugar at pagkakataon. Nabago sa mahabang panahon ang pananatili sa bahay dahil sa pandemic, sa wakas ay nagtagpo ulit ang landas naming dalawa. At ang mas lalong hindi ko inasahan magkakatapat pa pala ako o makakapagtapat pa pala ako sa kanya nang wala sa oras. Sobrang biglaan. Wala sa plano. Ngayon, ipinagpatuloy ko na ang panliligaw ko sa kanya matapos kong magpaalam sa parents niya. Lumuti na lang at nakapag-iwan ako ng magandang impression sa kanila noon. Kaya hindi ako nahirapang kumbinsihin sila na karapat-dapat ako para sa anak nila. Hindi sila na lang ang kailangan kong kumbinsihin ngayon. Pareho na kami ni Emma na nanliligaw sa kanya. Pero ngayon, may sarili na akong diskarte. Alam ko na hindi ko kailangan maging kagaya ni Eman para mapansin ako ni Desiree. Ang kailangan ko lang ay maging totoo sa sarili ko at sa aking nararamdaman. Ibinahagi ko itong kwento ko kahit hindi pa tapos dahil gusto kong samahan niyo ako sa pag-aabang ng magiging ending ng kwento namin ni Desiree. At isa pa, gusto kong magsilbing inspirasyon ito sa iba. Kadalasan, wala naman talagang social gap pagdating sa pag-ibig. Nauunahan lang tayo ng takot at kaba kaya naibabaling natin ang sisi sa katayuan natin sa buhay. Hindi ko sinasabing palaging may happy ending, pero isipin nyo, ang daming nagkatuluyan na magkaiba ang antas ng pamumuhay at ang dami ring nanggaling sa parehong estado ng buhay pero hindi nagkatuluyan. Wala talaga sa yaman o sa social status yan. Nasa laman ng puso yan. Basta busilak at sincere, paniguradong may kahahantungan ang pagmamahalan ng dalawang tao.